NBI clearance na naka-apostil, yung hindi pa expired, at least 6 months valid. Kasi kung mag police clearance ang ipapasa nyo, sobrang hirap ng pagdadaanan nyo pa, lalo pa kung wala kayo sa Riyadh. Ganun kahirap. Kasi noon ang ginawa ko noon, police clearance, o pwede man pala yung NBI clearance na naka-apostil. So yun nga, after ko mag-apply nga, requirements na yun nga, kailangan police clearance, ano ba yun, siyempre passport, certificate ng pinatrabahuan mo, OEC, speed limit camera, ano ba yung diploma. Kailangan yun, diploma. Yun. Tapos yung diploma na yun, kahit high school graduate ka, okay lang. Kasi ako, high school graduate lang naman ako eh. So yun, yung mga yun, yung mga requirements lang. Hindi totoo yung mga sinasabi ng iba na kailangan pa ng sa mga bank statement. Hindi kailangan yun. Kaya ka magtatrabaho kasi nga para magkaroon ng laman yung bangko mo sa bank statement. My God. Tapos after nun, pag yun na ipasa mo na sa ang transaction kasi via WhatsApp lang. Ganun lang ang transaction pag mag-a-apply. Kasi ewan ko lang kung dito lang sa Croatia, Netherlands, Finland lang ang ginagamit ang WhatsApp. Pero sa tingin ko pre, lahat no. Yung Ang WhatsApp ginagamit din lahat no. Yun. Pati mga scammer yung ginagamit, joke lang. Yun. Ang agency ko noon nung nasa Saudi ako, wala sa Saudi yung agency ha, pero ang agency ko ay Humble Hunter. Pangalan ng agency ko. Ang Humble Hunter naka-locate sa Croatia. Yun ang agency ko. Yung time na yun, sinuwerte ako kasi nga as in wala akong ginastos na binayaran sa kanila. Ang ginastos ko lang yung requirements ko. Kasi ticket, sagot din nila. Hindi pala nila, ng employer ko. Ng employer ko. Yun. Kaya sinuwerte ako doon. Kasi ngayon napabalitaan ko napakarami ng kailangan bayaran pa sa agency, bukod pa sa processing fee, yun, gano'n. So yun nga, nagpasa ako ng mga requirements ko na police clearance, passport, ano pa ba yung certificate of employment, tsaka yung diploma. Yun ang importante. Ano pa lang yun para yun sa working permit pa lang. Kasi ipaprocess yun sa Croatia. Dati kasi yung time na nag-apply ako 1 month lang. Pero ngayon mga napabalitaan ko umaabot na ng 3 to 5 months ang tinatagal ng working permit. Working permit pa rin yun. Tapos pagka lumabas na yung working permit sa Croatia, ipapadala sa iyo ng agency sa WhatsApp. Tapos ipaprint nyo yun. Tapos isa yung requirements, isa rin yun sa requirements para dalhin sa BFS. Yun, kung saan kayo magpapa-visa. Ang requirements sa visa sa BFS, passport, ikama, at least 3 months. 3 months na valid yung ikama nyo o yung resident ID nyo. Ikama, travel insurance, dummy ticket ha, dummy ticket, ano ba syempre dapat alam niyo yung address nyo, yung bahay nyo, address nyo, tapos email mo, tsaka yung phone number mo. Dahil address mo, dahil doon nila ipapadala yung passport mo na may tatak na ng visa. Yun. Ngayon ang babayaran doon ay 734 riyal.
Sa mga tatanong lang dyan kung magkano, yun nga 734 riyal noong time na yun. Pero ngayon nababalita ko parang 800 yata, 800 na siya. Ano ba? Ngayon mag-aantay lang kayo ng 6 months, 1 month. Yung akin kasi dun siya pre-process sa Qatar yung visa ko, pero yung police clearance ko tinatakan yun sa Egypt pa. Ngayon kaya umabot ng 1 month kasi nga sa Qatar yun yung visa ko. After nun mag-i-email sa inyo yung Aramex na i-deliver na sa yung passport mo. Yun, kukontakin ka. Yun, matanggap mo na yun, makikita mo na may visa ka na. Ganun lang ang pag-apply sa Croatia sa mga nagbabalak mag cross country. Hindi ko kayo hinihikayat na mag cross country kayo ha, ganun. Pero syempre hindi natin mapipigilan yung ibang Pilipino na naghahangad din naman ng mas mataas-taas na sahod. Yun. Ngayon ang applyan sa Croatia, ang pinaka-in-demand doon mga chef. Kung ikaw ay isang chef sa Saudi or nagtatrabaho ka man kahit sa kahit sa commissary, pwede ka mag-apply. Kung high school ka man o pwede yun. Tapos ano ba? Sunod ay cleaner, yun, napakadali rin nun. Hindi na kailangan ng ng experience pag sa Croatia ka. Yun. Next, mga sales. Bakit? Kasi sa mga sales, sa mga bakery doon, karamihan na ron Pilipino. Mas gusto nila ang Pilipino sa Croatia. Dahil nakita naman nila ang trabaho ng Pilipino, talagang napaka hardworking natin mga Pilipino. Yun nga lang, syempre hindi mo na maiiwasan na may mga Croatian na yun, racist. Dahil, bakit? Dahil nga nawawalan sila ng trabaho dahil sa mga Pilipino. Totoo yun pre. Ilang beses na nangyari sa amin yun na kinumpronta kami ng mga Croatian. Kasi katuwiran nila nawawalan daw sila ng trabaho. Hindi naman nila. Oo, ganun. So ang sagot ko na lang sa kanila, ba't kayo sa amin nagre-reklamo? Doon kayo magreklamo sa government nyo. Sa government nyo na bakit tumatanggap ng foreign worker kung kayo nawawalan trabaho. Siguro dahil tamad kayo. Dito to, ginaganon ko. Yun. Ano naman sabi nila? Wala, natahimik sila. Kasi aminado sila tamad Yun, so yun lang sa mga gustong cross country. Yun po. Ngayon, syempre, kaya nga magko-cross country dahil sa sahod. Magkano ang sahod ng chef sa Croatia? Maliit lang kung ikukumpara dito ha. Pero mas malaki naman yung sahod doon kung ikukumpara mo sa Pilipinas or sa Saudi. 1,200 a month. Yun. 1,200. Magkano ang bahay? Bahay? Libre. Libre accommodation naman pala. Libre yung bahay doon. Malaki na ng 1,200 na yan. Ngayon, sa gastusin naman sa bilihin, parang nag-Estonia lang. Napakamura. Sobrang mura ng bilihin doon. Halos pareho nga lang sa Saudi. Halos pareho lang sa Saudi gastusin doon. Ngayon, sa chef yun sa cleaner, merong 850, merong 900, meron ding 1,000. Yun. Sa sales, same lang po sa mga cleaner. Yun po, sa mga nag-aangad po, yun po yung mga sahod. Ano pa ba na pwedeng
caregiver, bibihira lang po ang caregiver doon. Yun. Pero, di ba, nabasa at narinig ko, napanood ko rin na yung Croatia nabalita tayo sa Pilipinas Nangangailangan? Nangangailangan ng Croatia ng maraming caregiver. Ngayon, ayun, ganda yun kung ganun. Kasi sabihin, talagang pati pagiging sa caregiver, sa mga pag-aalaga sa kanila, kailangan nila ng Pilipino. Kasi katutusin hindi naman lahat ng Croatian magaling sa English, nag-i-English. Especially yung mga matatanda, wala, hindi talaga yan. Hindi talaga sila nag-i-English. Yun. So siguro baka kailangan din ng language yun. Yun. Language professions in Croatian. Ano pa ba? Yun. Kung sa mga gusto lang po mag-apply ha. Yun po. Pero hindi po ako hindi ko po kayo niyayaya o iniingay nyo na mag cross country. So, mga nagbabalak. Yun lang po, binigyan ko lang po kayo ng idea kung paano mag cross country mula Saudi. Yun po. Next video po natin ituturo ko naman pag galing kayo ng Qatar, sa Qatar, dahil may idea rin po tayo doon. Yun. Sa Saudi, syempre kung lalabas naman kayo ng Saudi, syempre may apply kayo, alis na kayo, kailangan nyo exit paper, di ba? Galing employer or exit re-entry. Okay lang yun. Exit re-entry or exit paper, okay lang. Okay lang. Dahil ako noon, ang ginamit ko, exit re-entry. Kasi ang paalam ko, bakasyon. Oh my God. Pasensya na po sa company ko. Nagpakita ko paloko dito. Yun po. Yun, sa mga ano po ano pa ba? Nagtatanong iba, malamig ba sa Croatia? Siyempre po, nasa Europe yun. Kasi kung nag-i-snow, syempre din po. May part na nag-i-snow. Yun po. So, from desert to snow kayo. Diba? So, yun po. Sana kahit paano may natutunan kayo kung paano mag-cross country. So, next video po natin doon po tayo sa Qatar naman kung paano mag-cross country. So, adios. Hasta luego.